So yun, magandang gabi po sa ating lahat, no? At i-share ko lang naman, no? Yung status ng quail farming na sinimula natin 1 month ago, no? So masasabi ko na goods, no? Ngayon pa nga lang bakasyon, no? Hindi na tumatagal yung itlog ng pugo sa atin. Mapa table eggs, fertile eggs, no? At saka quail meat na in-order natin sa supplier, konti na lang natitira. 7 na lang, no? So, maganda po, no? Kasi kung iisipin natin, bakasyon pa lang ngayon, no? Pero nauubusan na tayo ng quail eggs. Okay? So, sa pasukan niyan, sigurado ako, marami ko contact sa akin. Hindi man ngayon, no? Maraming ko contact sa akin pagpatak ng June, no? At yun nga, no? Gusto ko lang din sabihin, pag sobrang maramihan na po ang kuha, halimbawa 500 eggs a day or 1,000 eggs a day, ay mabababaan po natin yung presyo. Huwag kayo mag-alala, no? Huwag kayo mag-alala. At may panuporta na rin naman tayong production, no? At ayan, kasulukuyan po tayo nagpaparami dahil gusto ko pong mabypass yung mga supplier, no, ng itlog ng pugo, karne ng pugo, no? Kasi kapag nagpapisa po tayo, lahat ng babae iiwanan natin. Lahat ng lalaki patatabain pang karne. So hindi na tayo bibili, no? Hindi na tayo bibili sa mga supplier natin ng mga quail eggs at saka quail meat, no? Tayo na mismo nagpo-produce, which is yun yung isang goal ko, no? Ayoko mag-rely, no, sa mga supplier. Ayoko mag-rely sa hangga't maaari, no, sa mga prices po nila. Gusto ko po yung ako yung nagpe-presyo, no. Kaya nga meron tayong production cost, no, nakalista naman 'yan. At doon tayo nagbabase ng presyo ng produkto natin. Nakikita tayo, syempre. Hindi naman pwede po yung magne-negosyo tayo tapos pabagsak ang presyo, no. Mahirap po 'yun. Mahirap po, no? Mahirap. So, depende na lang kung talagang oversupply ka na, no? Halimbawa, may 20,000 itlog ka kada araw. Hindi naman, malabo naman tayo sa ganun, no? Malabo tayo sa ganun. Sa ngayon, okay na ako sa 2,000, no? Kada taon na aalagaan ko. Tapos, kaling ng March. Tapos, breed na naman ng May. Ayan, ganyan po, no? So, kahit 2,000 lang, okay na ako, no? 1,000 breeders, 1,000 layers. Yun lang po, no? Kada taon ang i-maintain po natin. Kaya, ang mangyayari, kapag bakasyon, kaunti lang po production natin kasi magkakal tayo, no? Tapos, pang meat na siya, no? Kakatayin, tapos ibebenta natin as meat, no? And yun, may production pa rin naman tayo ng quail eggs, pero hindi na ganun karami kapag pasukan, no? Tapos quail meat ang marami sigurado. Kasi pag nagkal tayo ng 1,000 birds, marami yun. 'Di ba? Magsawa kayo. Kaya nga isa sa gusto kong mabili is freezer talaga. Freezer po. Kasi kapag dumating yung time na magkakal na ako ng 1,000 na pugo, patay tayo dyan, boy. Kailangan natin ng tawag rito, freezer talaga, para at least tumagal yung shelf life ng produkto natin, no? Para at least kung may maghahanap, frozen na siya, no? Frozen siya. And hindi ko rin ina-advise, no, na patagalin sa freezer po ang mga produkto, no? Hangga't maaari, kung fresh nyo makuha, fresh. Pag halimbawa, sinabi kong may production ako ngayon, kung kakain-kain kayo at gusto nyo, bilhin nyo. Luto nyo na rin agad. Pag sinabi kong magkakal ako ngayon, bukas available po ang quail meat, bumili na agad kayo. Mas masarap po yung fresh talaga. Pero hindi rin natin maiiwasan na may matitira, no? At kailangan natin ng freezer. Ayan, no? May freezer po tayo para pag kakain-kain din tayo, meron tayong kakainin na adobong pugo. Deep fried na pugo. Alright? So, yun, all in all, hindi pa tayo stable sa quail farming. Hindi pa po. Kasi, bakit? Breeders pa lang ang meron po tayo. No?
Ano pa lang ang production natin? 80 eggs, mahigit 80 plus na itlog ng pugo kada araw. Not bad, no? Pero, ang gusto ko kasi yung medyo mas mataas pa. Gusto ko yung araw-araw meron akong 500 na itlog, no? Yung tipong mapupwersa akong maglako sa daan, di ba? Okay? At ang kinaganda lang po noon, kahit marami akong production everyday, hawak ko, no? Yung production cost. Hawak ko yung production cost. Okay? Madali kong mapresyuhan yung tawag dito. Yung produkto ko. Hindi katulad kapag magbabuy and sell tayo, ang taas ng presyo ni supplier, tapos tinaasan natin konti, hindi ma-afford ng tao. Ayaw ng tao dahil mahal. Anong tendency nun? Ibababa mo. Hanggang sa pumantay na dun sa pagkuha mo ng itlog. Hanggang sa mas bumaba pa doon sa mismong pinuhunan mo. Lugi na yon, lugi ka na. Pag dumaan ka sa supplier, ganun po mangyayari. Ganun po mangyayari. Hindi mo kontrolado yung price talaga. Kaya ang nangyari, ayan o, tara, tingnan natin. Ayan, nagparami po tayo ng pugo. Ito, kasasalang lang po natin to. Nakalag naman doon. No? After mga 16 days from now, magiging sisiw na po yan ng pugo. Okay? Tapos ito. Ito. Puno rin po yan. No? Ng itlog ng pugo. Mas mabilis po to. Mas maaga. 17 at saka 22. No? Okay, mambali ka na dito. Grabe tong pusa na to. Naggagawa ako ng ano eh. Oh, ayan o. Yan ang alaga ko po, namatayan ng anak, kawawa sila mag-asawa, nagluluksa. So ayan po, no, kaya nagparami po tayo ng pugo para at least mabypass natin yung pricing ng mga supplier. No? Hindi masakit. Halimbawa, ibigay ko ng 150 isa or piso isa kung sobra-sobra na yung supply ko. Hindi masakit kasi hawak ko yung production cost. No? Hindi katulad kapag nagbabuy and sell ka, ito yung price ni supplier, wala kang choice kundi taasan pa yun. Kasi bakit? Para kumita ka. Ginagawa naman natin yan para kumita eh. Nagbi-business tayo, nagbabuy and sell tayo para kumita, hindi para malugi. No? Kaya ang tendency po kapag hindi ma-afford ng tao yung presyo ni supplier, tas pinatungan mo pa, tumaas na lalo. Ang tendency, break even na lang ang presyo mo. Parang niloko mo na yung sarili mo nun. No? Parang niloko mo na po yung sarili mo nun. No? Parang bumili ka ng itlog, si supplier kumita, ikaw na bumili para i-resell, hindi nakikita. Yun po yun. Yun po yun, no? Kaya, ayan po, nagparami tayo ng pugo. At hopefully, maging successful itong mga papisa natin. And every now and then, maglalagay pa rin po tayo talaga ng mga itlog ng pugo natin sa mga incubators po natin. Yung isa din na natin gagamitin, alanganin po yun. Ito na lang ang gagamitin natin. Ayan o. Oh, di ba? Alright. So, yun lang po ang reason kung bakit tayo po ay nagpaparami ng pugo to bypass, no, yung mga producer natin. No? Kasi kung hindi natin ibabypass yan, wala tayong control sa presyo. No? Either break even or lugi ka lang pag nagkakataon na nagbabuy and sell ka ng produkto mo, no? So, yun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Peace!